Magbumoto camping tayo sa tabing dagat with a challenge. Gagawin natin ito sa kasagsagan ng isang malakas na bagyo. Sasabayan natin ang bagyong Christine. Maso-survive kaya natin ang ganitong klaseng camping? Tara, sabay-sabay nating alamin. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Hola mga kaibigan, beach camping tayo ngayon. Nandito tayo sa bayan ng Agno sa Pangasinan. At ang spot natin ngayon ay dati ko na napuntahan, pero hindi doon sa pupuntahan nating raw spot. Pinuntahan ko dati ay isang beach camp. At ang daan dito, kaya naman ng sedan. May mga nakita na akong nagpunta dito na naka sedan na two-wheel drive. Kung gusto nyo mag car camp, pwede kayo dito. Medyo rough road ang konti, pero hindi naman mahirap kahit maulan, no? Speaking of ulan, nag-camp kami ngayon kahit mayroong bagyong Christine. Kami ni Brother Eli, kasi sinusulit namin na pwede siya ng weekday, dahil nga madalas weekend lang siya pwede, gawa nga ng teacher nga siya. So tignan natin, interesting to. Although nakapag-camp naman na ako dati na mayroong bagyo, pero first time nating mag-raw camp na may bagyo. Tingnan natin kung ano-ano ang mga mangyayari. Ito na ang magiging spot natin for tonight. At medyo magiging mahirap yung pag-setup natin ng tent dito. Hindi pala tent, ng ating tarp, dahil sobrang lakas na hangin. Pero kakayanin natin yan. At hopefully matibay-tibay yung magawa natin.
tayong labas. Woo! Camping in a severe tropical storm. Ito yung ating tarp setup. Titignan mo talaga sa labas para sikip, pero in fairness, sa luwag yung sa loob. So ito lang yung ating setup. Sa lapag tayo matutulog. Sira na yung ating cot bed, kaya sleeping mattress na lang muna tayo ngayon magtsatsaga until makabili tayo ng mas magandang cot bed. Mukha lang siyang hindi matibay, pero feeling ko matibay yan. Kita nyo naman, lakas ng hangin, oh. Sariwa pa. Hindi pa siya ganun katuyo. Susunog pero sobrang usok. Hindi natin mapapakinabangan. Uy, nice. Gas na tayong panghugas. Ganda nitong bago nating foldable bucket. Tawag ito, hindi siya natutumba kahit puno. Yung link nasa pinned comment. So, lakas ng ulan. Tutuloy ko pa ba ang paggamit ng wood stove ngayon na na-experience ko na mag-camping sa Baguio? Ang sagot ay yes. Babaon na lang ako ng panggatong sa susunod para sigurado. Hindi ako ng butane talaga eh. Wala naman akong masamang experience sa butane. Mas gusto ko lang na nahihirapan. Sabi nung ay nabanggit ko na pala yun dati, pag nagka-camping daw dapat chill lang, hindi daw dapat pinapahirapan ang sarili. Ang sabi ko naman, tapos na ako sa era na yun eh, yung nagka-camping para mag-chill at makatakas sa stress ng mundo, ng pang-araw-araw na buhay. Nasa era na ako ng nagka-camping para mag-ipon ng skills at knowledge at experience. So para mangyari yon, kailangan nating mahirapan. No pain, no gain. Uy, ganda ng panggato natin. Walang basa pero tuyo sa loob. Well, wala tayong malaking kahoy na chap-chapan ito. Kailangan makahanap ng malaking kahoy. Palabas na naman, lamig-lamig. Lamig.
malapad na kahoy, eh pa ito na lang. Okay na to, nasa lumayo pa tayo. Tama nga yung kasabihan na one man's trash is another man's treasure. So ang gagawin natin ay una mag-chop tayo ng maninipis na strips. Yun yung ating panghingas. Tapos maliliit na sticks naman yung gagamitin nating palakas ng apoy para masunog yung mas malalaking chunks nitong panggana. Habang nagsa-chop ng kahoy, napansin ko lumulundo na yung side na to, kaya ang ginawa natin, nagtali tayo ng bilog na butas, ewan ko ano yan, tapos binatak natin yung ating cord papunta sa kawayan, papunta doon sa nilagari natin puno, napakinibangan din natin. Yan yung ating mabigat para mabatak yung ating tali. Ayan, medyo maluwag na sa loob. Survival. Pinaka-camping to, survival na to. Oh, good job. Magkala na, di pa ako nag-gear. So far, malayo pa yung tubig. Lampas 10 hakbang pa. Actually, 20 pa na step. Maabot na sa dulo ng breakwater yung tubig. Ayan yung camp natin. Medyo malayo pa naman. Mabubuhay pa tayo. Hoy! Mukhang masarap ang niluluto mo, brother, ah. Kanin lang pala. Bali, ito ang kampo ni Brother Eli. Ayan, hindi na kayo magreklamo hindi ko siya sinasama sa vlog. Actually, hindi na kayo makakapagreklamo pala kasi off na ang comment section. Wala kang problema sa setup natin ng tarp na kukulog yung usok sa loob. Wala tayong choice kundi sa labas magluto. Well, kagandahan lang sa labas ay napakalakas ng apoy dahil sa hangin. At dahil dyan, pwede tayong gumamit ng basang panggako. Teka, gawa tayo ng ano, Dakota fire hose. Sayang yung init. Ito yung panggato natin na hindi pa tayo nakapagluto. Lang ang panalangin ko ngayong gabi
Una, sana hindi ako masuffocate. Pangalawa, sana makakain tayo sa oras. Hindi ko sabihin, hindi abuti ng madaling araw. Nga pala, ang ating dinner for tonight ay Chinese braised pork ribs. Tatlo. Sana hugas-hugas. Oh my goodness, grabe yun. Kapagod. Na-survive naman natin at napatibay yung ating tarp. Sana hindi na bumugso ulit dahil hindi ko na kakayanin. Ang problema lang ngayon, patay yung ating siga, basa yung ating mga gamit. Hindi ko sure kung gaano kabasa. Baka bukas din na gumagana yung ating power station. Anyways, dahil dyan, susuko ko na ang pagluluto. Magpapatuyo na lang ako. At paano pala ako magpapatuyo? Kailangan ko magsiga pa rin. Hindi ako makakatulog ng ganito. Isang basa. Kunti mo yung ating waterproof na jacket ay basa na din. Take ko lang tong opportunity na to para sabihin na hindi ko ito ina-advise, lalo na sa mga bilis magpanik. Pag ganitong sitwasyon, kailangan talaga presence of mind. Yun din yung napapractice ko sa mga ganitong pagkakataon. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na gawin itong mga to. Napapatibay niya kasi yung isipan mo. Para pagdating sa oras na talagang alanganin na, handa ka. Kasi na-experience mo na. At least diba, wag naman sana, pero pag life and death situation na, hindi ka basta-basta magpapanik. Hindi ko alam kung anong oras na. Sana rin akong planong alamin. Sinuuna natin ang pagkain ng dinner. Tutulog tayong gutom at pagod, pero okay lang, at least medyo tuyo tayo. Since basa na lahat ng damit natin, eto, makaubo na lang tayo sa sleeping bag. Buti na lang yung sleeping bag naitago ko sa dry bag natin, hindi nabasa. Ito na lang ang papainit sa atin ngayong gabi. Kung mapapansin nyo, hindi na siya masyadong mapagpag. Hindi dahil humina yung hangin at ulan, kundi dahil lumipat tayo ng pwesto. Hindi ko na video sa pagod, pero posto na lang ipapakita. Subukan na natin matulog. Good night everybody. See you tomorrow. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako kasi yung paa ko biglang nabasa. Yung pala, inaabot na ng tubig yung bago kong pwesto na napakataas na at malapit na sa daanan. Dahil doon, din ako nagdalawang isip. Ginising ko si Ellie, sabi ko magligpit na kami kahit na madaling araw at madilim at malakas ang hangin at may ulan. Basang-basa namin niligpit yung mga gamit.
Saka kami dumiretso dito sa property nung ating kaibigan na lokal na sinasabi ko. Nandito tayo ngayon sa Ilmare Beach Camp dito sa Barangay Tupa, Agno. Naging kaibigan natin yung mga may-ari dito dahil dati nung papunta kami ng Zambales kasama ko yung mag-iina, nabutan din kami ng bagyo. Nag-decide kami na dito na lang sa Agno maghanap na mapupuntahan gabing-gabi. Nahanap ko sa mapa tong Ilmare. Tapos the rest is history. Yung kaibigan ko na sila. Kaya ngayon nandito tayo, nakitulog kami, buti na lang din. At nakikain ng hapunan, buti na lang talaga. Dahil wala talaga akong kain kagabi. At pinahupa lang namin yung ulan. May hangin pa rin pero wala nang ulan. Yun nga lang, gawa ng hangin. Ang daming nasirang mga ano dito, property nila, parte ng property. Pero at least safe ang lahat. Saka yung mga kubo hindi na buwal. Pag maganda ang panahon, try nyo dito. Pwede ang car camping, harap nyo mismo yung dagat. Kaya ng sedan, madaling puntahan. Tapos ang ganda ng kanilang beachfront, bata mo. Pwede kang nakayapak lang. Pwede kang humiga na lang sa damo, maglatag eh. Maganda ang panahon. So paano? Hanggang dito na lang muna. Kung uulitin ko pa bang mag-camp sa Baguio, oo naman. Ngayon na alam ko na prepare for the worst. Una. Pangalawa ay yung setup ng shelter dapat within shelter. Yung merong panangga sa hangin. Masyadong exposed yung una nating spot kahapon. At natutunan ko din na ang laking tulong nung quick release yung mga taling ginagamit mo, yung mga nut na ginagamit mo. Kasi nung naglipat ako, smooth lang, mabilis lang. Kahit na lakas ng hangin at ulan, hindi ko kinailangan magmadali. Hindi ako masyado napagod sa paglipat ng tarp kasi quick release yung mga tali natin. And lastly, malaking tulong talaga pag may kasama. Hanggat maaari sa magsusunod na camp, lagi kami magkasama ni Ellie. Gagawa natin ng paraan. Kaya na daw, sabi ni Tito Torits. So paano? Hanggang dito na lang. Dito kasi tayo sa ating next moto camping adventure. Meron pala tayong surprise sa mga members. O siguro na-post ko na bago pa ma-upload tong video. Pero kung hindi pa, tingnan nyo sa ating community post.